Ayun, kagigising ko lang. Charos, hindi. Matutulog pa lang ako. Hello, welcome na naman mga kakulto. Certified kakulto dito sa, alam ko nga matagal lang din nasundan, isang buwan na ata na Dear Te, the video vlog. Pasensya na dahil medyo busy lang at saka kung papansin niyo po, kung papansin niyo sa vlog ko, kung titignan niyo po yung mga comments, doon po nagagaling yung problema. At kung babasahin niyo po yung mga problema mula umpisa hanggang sa pinaka-recent, ay iba-ibang tao lang pero pare-pare problema at feeling ko naman nasagot ko na yung iba. So gets nyo? So parang paulit-ulit lang tayo. Hindi man ako parot. So anyway, ito ang ating Dear Te, The Bed Scene Edition. Dahil nasa kama ako, wala na po akong maisip na lugar, kundi dito na lang at ito na. Sisimulan ko na ating Dear Te. Pero bago lahat, gusto ko pasalamat sa mga nanonood ng Idol. Maraming po salamat sa palong-palong suporta. Wapak na wapak yan. At speaking of wapak, sa November 12 po, ang aking K-Pac The Wapak Concert sa Music Museum. November 12, gawin nating Run Eyeball yan. Fan School Today. Shit, kahit anong tawag doon, I don't give a shit. Basta, pumunta kayo at manood ang guest niya si John Avila. Okay, diretsyon tayo. Unang-unang tanong ay galing kay Yomel. Magtatanong lang po ako tungkol sa freedom of expression. Do you abuse your freedom of expression? In what ways? Do you try to avoid abusing it? In what ways? How could you define freedom of expression in the perspective of a comedian and a blogger? Tapos Miss K or Betty Arte, I am a mass communication student. Itatanong ko lang kung pwede kang tanongin. Natawa ako, ano nang te? Ano Yomel? Nangyari? Di ba? Nauna yung tanong kaysa magtanong kung pwede magtanong. Ang gulo. Ulol. Ulol. All L, syempre, alam niyo naman yan, ultimate laugh out loud. Ulol. Okay. Una tanong do you abuse your freedom of expression? Yan, una natin, isisa natin. I don't think I abuse it kasi pag nakakatawa naman, sa freedom of expression is speech yan. Yan, Twitter, blog, sa blog ko, at tingin ko na wala ako sinasagasaang tao. Hanggat wala akong sinasagasaang tao, wala ka na i-abuse. Tsaka wala naman law, I think. Asensya na wala ko alam sa law, sa constitution, ang alam ko lang, preamble, hindi pa memorize. Oo, so, hindi, para sa sarili ko, hindi ko na-abuso. Kasi wala man ako tinatarantadong tao o sinisiraan. Pero sa ibang tao dyan, kung may sinasabi silang masama sa Twitter o sa mga accounts sila, whatever, wala tayong pakialam kasi karapatan nila yon. At siguro, marami na pa din ako kilala na ganyan kasi may basihan. 'Di ba? At saka, huwag natin silang pakialaman. Huwag tayong pakialaman ng accounts, okay? Okay, do you try to avoid abusing it? Hindi nga. Walang pakialaman. What the fuck? 'Di ba? I can say whatever I want dito sa vlog. Kasi hindi naman ito po, although alam ko namang ito ay open sa lahat kahit bata, hindi ba ako si Jollibee, 'di ba? Hindi talaga pambata ang aking kind of entertainment. At sinasabi ko naman na sana patnubay ng bata ang kailangan ng magulang. Baliktad na ngayon. Charos. Okay. Ayun lang. How would you define freedom of expression in the perspective of a comedian and a blogger? Wala. You can do whatever you want. You can say whatever you want. You can write whatever you want. You can post whatever you want. What? Yun. Kasi, para sa akin lang. Pero syempre dahil meron din tayong tinatawag na libel or, ano ba yan, oral defamation, yung paninirang puri, kailangan maging maingat din tayo, okay? So anyway, pasensya ka na, wala. At saka hindi lang, actually, ang pinag-uusapan natin sa film expression, hindi lang speech o yung pagsusulat. Meron din siyang body art, expression yun, di ba? Yung tattoo, piercing, bahala ka, katawan mo yan. Wala tayong pakialam sa kanya-kanya katawan. Pero sana nasa tamang edad na kayo bago nyo gawin yan. Pag-isipin nyo mabuti, hindi yung keme-keme bilang papatato na kayo agad. Kasi ako may tattoo din ako, ano? So, kanya-kanyang trip lang din yan. Wag agawan ng trip. Okay. Next question. Next problem. Galing kay Angel. 16 years old daw siya, third year high school. Meron siyang friend named Ira. We have an argument about her love life. Actually, she has two boyfriend. Di alam nung dalawa sila. Last week, kasama ko yung BF niya, na friend ko din. Nagtanong sa akin kung anong ginagawa ni Ira. Bigla ako nadulas at nasabi ko kasama niya yung second BF. Uy, very interesting. Chismis mode on. Wapak. Bigla ako nadulas nga. So, ginrek siya ng first BF niya. Dahil nga nalaman. Ang masapan nito, may nangyari na pala sa kanila nang di ko alam. Nagkausap kami ni Ira sa guidance. Mapot sa guidance.
At doon ko nalaman may nangyari din sa kanila second BF niya. Galit na galit siya sa akin kasi nalaman niya na ako ang nagsabi sa first BF niya na bla 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 bla. Ang kanyang ang ending nito ay, help me naman, nagsorry naman ako sa kanya pero galit pa rin siya. Paano babalik ang trust niya sa akin? Ayaw daw niya masira ang friendship nila. Okay, Angel, napakabait mong kaibigan. Pero tanga ka din. Oo, pasensya na. Pero masyado kang martyr. Unang-una, alam ko kaibigan ka, nadulas ka, mali mo yon kasi dapat ginawa mo ang sikreto. Pero, siguro yun na rin ang paraan para malaman kasi itong kaibigan mo to, si Ira, ang sarap pektosan yan eh. Ang harot-harot, 16 years old pa lang, dalawang asyota, tapos nakikipagganyanan na. Ano to? Paano babalikan trust niya sa'yo? Hindi. Siyang may kailangan ng trust. Condom, kasi maharap siya. Kabata-bata, wag pong gayahin ha, mga no dito, sana wag po natin gayahin. Sana sa tamang edad na kayo bago makapagtalik. Ang lalim. Oo, dahil unang-una, wala kang problema. Nag-sorry ka naman, di ba? Alam ko sa kaibigan, kailangan wag natin silang husgahan ng mga kaibigan natin. Makikinig tayo, maliman o tamang ginagawa, doon pa rin tayo sa kanila to support. Pero, siya na nagsabi na, galit pa rin siya. Siya na nga itong may problema sa pag-aaral. Sabi mo kasi napabayaan yung pag-aaral. Siya na nga itong maharot. At siya na nga itong may dalaw-dalawang jowa. Wala kang problema. So, ang tayong magawin mo na lang dyan, hayaan mo na lang. Dahil siguro, darating ng panahon, ma-realize na napakabait mong kaibigan. Tsaka, hindi mo kailangan, dulas ka, di ba? I'm sure malaman din yan. Walang sikretong hindi nabubunyag, day. Okay? Kaya cool ka lang. Dead mo na lang. Ayan, eto. Galing kay My Torian. I enjoy reading your blog. Okay, eto na. Here's my question. My husband cheated on me 15 years ago and since made up for the mistakes he did. Okay, the problem is I forgave him but I can never forget. Konting gibot, super selos ako agad. Why is this happening to me? Any advice on how to overcome these negative feelings towards my husband? Te, so 15 years na since. Ano na? Natagalan mo nga 15 years eh. Hindi mga tagalan na the next 15 years. Ibig sabihin, paano kayo nagkaroon ng relasyon, lalo na magkasal kayo, nagsama, na 15 years, na puro nega nasa utak mo, togaguhan, plastika. Kaya pasensya na, normal lang di man sa isa lalo ng mag-asawa, nagkakaroon ng ganyan mga problema. O normal din maging praning kasi nga, ng babae. Pero, wala ka talagang choice kundi mag-move on, move past that. Kasi, kailangan mo siyang patawarin. Hanggat di mo nakakalimutan, hindi mo siya mapatawad pa ng buong buo. Kailangan mo siya patawarin ng buong buo, te. Tao lang tayo lahat, nagkakamali. Kung Diyos ka nagpapatawad, tayo pa kaya. Lalo na kayo na mag-asawa na, at ulitin ko, 15 years? Ulitin mo nga, lagi pa sa utak ko, 15 years na, te. Ano na? Panahon pa ni Mahoma yon, charos. Hindi, just pray. Oo. At saka, siguro naman yung asawa mo ay maraming ginagawang paraan para 15 years nang gumagawa ng parang makalimutan mo yung nangyari. Okay. Ito, naisip ko lang humingi ng advice para maging sikat na vlogger. So, totoo lang, napaka-private kong tao at ayaw mag-post ako sa buhay ko. Kaya naisip ko mag-post ako sa ibang topic. Hindi ko rin ako matyaga. Kaya po, alam ko, so, kayo, ayun, tyaga mag-vlog dahil sobrang busy po ako na estudyante. Ayun, kaya, kayo po, alam ko, sobrang busy din. Pero nakapag-post pa kayo ng magagandang topics. Paano mo ito nagagawa, te? At ano kaya ang magandang topic para sa vlog ko? Alam mo, isa ka malaking problema mo eh. Mayain ka. Wala kang tiyaga. Masyado kang busy. Bakit ka mag-vlog? Gumawa ka na lang ng diary. Kasi kung mahihain ka, may nakalak. Ganon, may susi. Tsaka, iba-iba talaga. Iba tayo ng utak eh. Hindi utak mo, utak ko. Kung anong maisip mo, try mo mag-vlog ng topic to ko sa spontaneous eh. Try mong topic eh. Bakit ako mahihain? Tapos magsulat kang gano'n. O kaya, ano mga kinahihiya ko sa buhay? Sulat mong gano'n. Ano buhay estudyante, bisi-bisihan? Yun, topic na yun, di ba? So anyway, pero kung di mo talaga passion yan, di mo gusto yan, bakit ka mag-vlog? Tama? So yun lang muna mga kaibigan. Hanggang dito na lang, pasensya na dahil may time limit naman tayo. At matutulog na ako in a while. Maraming po salamat sa uli sa mga sumusubaybay nito. Hanggang sa muli, ako po ang inyong palong-palong te. K-Brosas, signing off. Hengwe.